ให้ชายโฉดหญิงชั่ว2 คนแล้วลูกจะปั่นหัวมัน ที่จะรอไม่ได้ละแม่น้อยเรื่องที่ข้าเคยขอให้แม่น้อยช่วยLalong nawalan ng gana ang Reyna sa dating kasintahan. Napagtanto niya na kapag ang kapangyarihan ay nasa kamay na ng isang tao, ang matuwid ay maaaring maging masama at ang dating minahal niya ay maaaring kasusuklaman din niya. Masyadong marami ng krimen ang ginawa ni Wamon para lang makaupo sa trono. Siya na ay naging mabagsik at malupit. Hindi na ito ang lalaking nais makasama ni Jinda. Parehong sa pampublikong interes at sa isang personal na antas, hindi niya matitiis ang ganong klaseng tao bilang mamumuno. Kinuha ng Reyna ang isang hairpin at sinubukang patayin si Wamon. Habang nagpapambuno ay natusok ang dibdib ni Wamon. Sa galit, sinunggaban siya nito at kinontrol si Jinda. Ngunit ayaw niyang masaktan ito dahil mahal pa rin niya ang Reyna. Binantaan na lamang siya nito na maging tapat na asawa at saka nagmamadaling umalis. Ang hindi lang niya alam ay nakagawa siya ng dahilan ng sarili niyang pagbagsak. Tinipo ni Jinda ang kanyang mga katulong upang maghanap ng mangkukulam laban kay Wamon. Ibinuhos nila ang dugo ni Wamon, buhok, mga sinulid mula sa kanyang damit at ang lupa na kanyang natapakan sa isang sisidlan upang lumikha ng isang espesyal na lason. Dahil hindi kayang daigin ng katwiran ang kasamaan, kailangang sirain ng kasamaan ang kapwa-kasamaan. Mula nang umakyat si Wamon sa trono, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa bansa. Lalong naging immoral ang kanyang nakababatang kapatid. Nangingikil sa yaman ng karaniwang tao sa lahat ng dako. Pinatatupan ni Chan ang marka ni Jinda sa kanyang puso at gumawa ng lahat ng uri ng maling gawain sa pangalan ni Jinda. Hindi na nakatiis pa si Jinda at inilantad niya sa publiko ang mga krimen ni Chan. Hindi na kayang baliwalain ito ni Wamon sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Upang mamuno ng mapayapa, kailangang parusahan ni Wamon ang kanyang nakababatang kapatid sa maliit na paraan. Galit na galit ang kanyang ama at pinagalitan siya ng husto. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na maganda ang relasyon nila ng kanyang ama at nakababatang kapatid kaysa dati. Dahil sa kaguluhan sa palasyo, naniniwala ang mga opisyal na hindi magtatagal ang paghahari ni Wamon. Sa labas naman ng lungsod, hindi na maaaring manahimik pa ang ministro. Determinado siyang wasakin ang masasamang kaaway na ito at ibalik ang kapayapaan sa buong lupain. Isang gabi, pumasok siya sa palasyo at naghanda para umaksyon. Tinipon niya ang lahat ng hindi nasisiyahang opisyal at tinalakay kung paano tanggalin sina Wamon at Jinda at ayusin ang mga bagay-bagay. Namekes sila ng liham at iniharap ito sa hari na nagsasaad na ang isang kawan ng matataas at mamahaling mga elepante ay natagpuan malapit sa bayan ng Reyna. Ito ay tanda ng kaunlaran ng bansa kasama ang bagong hari sa trono. Natuwa si Wamon at nagpa siyang pumunta doon para hulihin ang mga elepante. Pinayuhan siya ng kanyang ama na huwag lumabas ng palasyo. Ngunit nagpumilit pa din si Wamon dahil gusto niyang gamitin ang pangangaso ng elepante bilang isang pagkakataon upang mabuo ang kanyang kredibilidad sa mga opisyal at mamamayan. Napagtanto naman ni Jinda na ito na ang perpektong pagkakataon para sirain si Wamon. Kung sasamahan niya itong manghuli ng elepante, ay maaari niyang linlangin si Wamon na inumin ang kanyang mga espesyal na tabletas. Labis na nag-aalala naman si Tanyong para sa kanyang kaligtasan at umiyak ng mapait. Sinabihan niya si Jinda na mag-iingat
at huwag ipagsapalaran ang kanyang sariling buhay. Kinabukasan, inayos ng ministro at ng iba pa ang plano ng pagpatay. Tinambangan nila ang mga bangka sa isang tawiran kung saan sila dadaan at maghihintay ng tamang pagkakataon para mahuli sina Jinda at Wamon. Sa araw ng kanilang pagsalakay, inutusan ni Jinda ang kasambahay na iwanan ang kanyang anak sa pangangalaga ni Tanyo. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napupunta ayon sa plano. Mukhang nararamdaman ni Wamon ang kanyang lihim na motibo. Upang maging ligtas, nagpasya si Wamon na isama ang kanyang dalawang anak sa pamamaril ng elepante. Napigo si Jinda na kumbinsihin siyang magbago ng isip at nagsimulang maglakbay. Si Chan ay sumakay sa elepante at pinangunahan ng ilang sa kanyang mga gwardya upang subaybayan ang daan sa unahan. Hinila ni ministro ang gatilyo mula sa taas na mga puno. Tinapos ni Chan ang kanyang maikli at makasalanang buhay sa isang gulo. Samantala, ang bangka ni Wamon at Jinda ay malapit nang makarating sa isang tawiran na puno ng mga taong mananalakay. Hiniling ni Jinda sa kasambahay na ilabas ang maliit na prinsipe upang maglaro, pero ayaw nitong mawalay sa kanya. Sa hindi inaasahan, bumagsak ang bote ng tableta sa bulsa ni Jinda. Napagtanto ni Wamon na may mali at sinubukan niyang agawin ang kanyang bote. Gayunpaman, ang pagbagsak ng isa sa mga gwardya ay nagpapakita ng mas malaking panganib. Maraming mga palaso ang dumarating sa kanilang bangka mula sa lahat ng direksyon. Nagmamadaling inutusan ni Wamon ang kanyang mga katulong na ihinto ang bangka at dumaong. Pinoprotektahan sila ng mga gwardya upang makatakas sila, ngunit napapaligiran sila ng mga sundalo ng ministro. Hinawakan ng ministro ang prinsipe at inutusan ang kanyang mga tauhan na ibalik siya sa palasyo. Pagkatapos ay sumiklab ang labanan. Si Wamon ay nahigitan na ng kanyang kalaban at ito na ang kanyang magiging katapusan. Sa isang kritikal na sandali, ang prinsipe ay nakalaya at tumakbo sa kanyang ina. Ginamit siya ni Wamon para i-blackmail ang ministro upang ibaba nila ang kanilang mga armas. Pagkatapos ay pinilit niyang isakay si Jinda sa kabayo. Matapos nito ay iniwan niya ang prinsipe kasama ang ministro. Sumakay siya sa kabayo kasama si Jinda. Ibinigay ng ministro ang prinsipe sa kanyang mga tauhan at walang pahingang hinabol niya ang mga ito. Maya't maya, nakita niya ang kabayong kanilang pinagsakyan na iniwan nila pati ang kanilang mga yapak sa lupa. Sa kasamaang palad, biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya nasamang nabura ang kanilang mga yapak. Si Wamon at Jinda ay nagtatago sa isang maliit na kuweba sa di kalayuan. Plano ni Wamon na lumabas pagkatapos ng dilim at bawiin ang trono, pero ayaw sumama ni Jinda sa kanya. เราสองคนทำบาปทำกรรมด้วยกันมามากเราควรหยุดได้แล้ว Upang makabawi sa kanyang mga maling nagawa sa bansa, sinubukan ni Jinda na tawagin ang ministro. Gayunpaman, ang kanyang pag-iyak ay hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Habang nagpupumiglas si Jinda na pakawala ng sarili, nahulog ang bote ng gamot sa kanyang bulsa. Iniisip ni Wamon na ito ay lason. Sinabi niya kung siya ay mahuhuli, si Jinda ay mamamatay din. Alam ito ni Jinda, ngunit ayaw niya makawala ang isang malupit at traidor na kasintahan. Pinanghinaan na ng loob si Wamon sa kanya at nawala na ito sa kanyang katinuan. Pinilit niyang ipasok ang mga tableta sa bibig ni Jinda. Sa kanyang pagkagulat, wala namang nangyaring masama sa reyna matapos itong inumin. Lumalabas na ito ay isang isinumpang lason na nakakapinsala lamang para kay Wamon at hindi maaaring pumatay ng iba. Kinuha ni Jinda ang isang bato at hinampas ng malakas si Wamon.
Pagkatapos ay mabilis siyang umakyat palabas ng kuweba. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasa likod pala niya ang ministro na kinondena siya sa kanyang mga maling nagawa. 我祖祖柴，若柴草命就係割鐵咁起烏漢，真嘅冇當人哋。 Sinubukan ni Jinda na magpaliwanag, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Nang makitang hindi na siya makatakas, kailangang umakyat si Wamon at lumaban. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay mahina upang labanan ang maraming kawal. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang muka ay tinaga ng ministro. Pagkatapos ay may espadang tumusok sa kanilang dalawa. Sa puntong ito, ang dating magkasintahan na puno ng walang katapusang poot at panghihinayang ay gumuho sa malamig at maulan na gabing iyon. Nadurog naman ang puso ni Tanyong nang marinig ang balita ng kanyang pagkamatay. Lumuhod siya sa harap ng ulo ni Jinda, umiiyak na hindi alam ang gagawin. Sa kabila nito, si Jinda ang kanyang unang pag-ibig. แม้ทั่วทั้งแผ่นดินจะมีแต่เสียงสาปแช่งก้นด่าแต่ท่านจะงดงามอยู่ในใจข้าตลอดไป Sa huli, lumitaw ang espiritu ni Jinda suot ng puting damit. Ang daan patungo sa trono ay puno ng kasalanan at sakripisyo. ขอให้มันเป็นเครื่องเตือนใจ มีให้คนหลงผิดละทิ้งซึ่งคุณ Marami pong salamat mga kaboso sa walang sawang panonood sa aking munting channel. Ano ang magandang aral sa pelikulang ito? Ikomento lamang po sa ibaba.